Ngayong araw nga pala itatawid ang aking buyok pabayan dahil magkakanbas nga daw po siya ng yero at syempre naman mga mare sasama po ako dahil medyo nabuburyo na nga rin po ako dito sa bahay. Diyos ko day. Iiwanan nga po muna namin tong si Malik Storm dito sa nanay dahil mabilis lang din naman po kami makakauwi at isa pa ibang bait naman po nito at puro tulog lamang kapag ka umaga. Pinaarawan nga rin pala ni Buyok itong mga anak ni Oranggi mga mare at nung nilalabas nga po niya parang nagagalit nga po itong si Oranggi sa kanya. Excited nga po akong sumama sa aking buyok mga mare at pare dahil ito nga yung first time kong lalabas ng isla after 1 month pagkatapos ko nga pong mag-anak. Kung mapapansin nyo nga sa video mga mare at pare, nag-gain talaga ako ng weight dahil sobrang lakas ko talagang kumain nung buntis ako at syempre lalo na nga ngayon nagbe-breastfeed. Medyo matagal nga kami nag-antay dito sa Pritil mga mare dahil ang sasakyan sana namin ay yung bangka nga ng pinsan ni Buyok kaso nga lang nasiraan nga kaya naman ito na nga lang bangka namin ang gagamitin. Maganda talaga kapag may sarili kang bangka dito sa isla mga mare at pare dahil kahit anong oras mo ang gustong umalis makakaalis ka nga. Medyo malakas nga po ang hanging amihan ngayong araw mga maret. Ito nga pong pinapakita ko ay ang Nabotas at ito nga po yung naghihiwalay sa mainland at sa isla. Kaya pala Nabotas ang pangalan ng barangay dyan dahil kung mapapansin nyo nga mga maret, pare butas nga po at dyan nga po lumalabas yung malalakas na hanging amihan. Bukod nga po sa dunggot na palagi kong binablog mga maret, pare isa nga rin po itong tapat ng Nabotas sa mga pagsubok bago ka nga po makarating ng isla. Alam nyo ba mga maret, pare na mula nga dito sa bayan ng Binangonan ay 2 hours away lang kami from Metro Manila. At mula nga dito sa bangkang sinasakyan namin ay talaga namang napakaganda nga po ng view namin dahil tanaw na tanaw nga po namin dito yung skyline ng Taguig, Parañaque hanggang Alabang. Imbis nga po na 2 oras ay 1 oras nga lang po ang tinakbo nitong bangka namin at talaga namang minadali nga po ni Buyok dahil medyo tanghali na nga rin po kami ng mga oras na yan. At kapag nakakita na nga po kami ng mga jeep at ng mga truck ay alam na nasa bayan na nga po kami. Humiwalay nga po muna kami dun sa mga kasamahan namin mga mare at pare dahil magkakanbas nga po muna kami ng yero at sila naman nga po bibili yata ng pintura at ng tiles. Medyo matagal nga rin po akong walang update sa pinapagawa naming bahay mga mare dahil alam nyo naman na nanganak nga po ako kaya ngayon na nga lang po ulit ito maitutuloy. Pagkatapos nga po namin pumunta dun sa isang hardware mga mare, pumunta nga rin po kami dito sa mismong pagawaan ng bubong. Dito nga lang po yun sa RCE Roofing Services mga mare at dito nga po kami naka-order. Mas mura nga po dito kaysa sa mga nakanbasan namin at 1 week nga po bago po ito ma-deliver. Maya-maya nga lang nag-message nga po sa amin yung pinsan ni Buyok, yung mga kasamahan nga po namin kanina sa bangka at pinapupunta nga po kami sa SM Angono dahil dun nga daw po kami manananghalian. Meaning, lilibre nga po nila tayo mga mare kaya naman eto't nagmadalian na nga po kaming dalawa ni Buyok na makapunta dito sa SM Angono. Ay talaga naman, parang nakakawala sa koral mga mare no nakatungtong nga po ako dito sa SM Angono at isa pa ay gutom na nga rin po itong kumare nyo. Diyos ko day. Sobrang tawang-tawa nga rin po ang aking Buyok sa akin mga mare at pare ay aba, biruin mo 1 buwan ba naman akong hindi nakalabas dito sa islan. Siguro sabi ng mga nakakakita sa akin dito sa SM ay parang nga akong may sira sa tuktok. Dito nga daw kami magkita-kita sa Romantic Baboy dahil nandito na nga po sila at kumakain dahil hindi na nga po nila matiis ang gutom. Alam nyo ba mga mare, yung pinsan nga po ni Buyok yun ang libre sa amin dyan dahil galing nga po yan sa Kuwait. Sabi ko nga po sa kanila habang kumakain nga po kami, abay mabuti na lang talaga at nakasama nga po ako sa aking Buyok kung hindi ay hindi ako nakakain dito sa Romantic Baboy yan. Pero sa totoo lang talaga mga mare yan tumguts na talaga ako ng mga time na yan at mabuti na lang talaga tapos na nga silang kumain kaya naman may tagaluto nga kami kaya pagkarating nga namin doon mga mare kumain na nga lang po kami. Tawang-tawa na naman nga po sa akin si Buyok dahil parang nga daw po akong ginutom ng ilang araw. Ganito po kasi talaga kapag ka nagpapa-breastfeed, paano kaninang nasa bus nga po kami nagpapump nga po ako kaya naman talagang ginutom talaga ako. Halos lahat nga tinikman ko kaya naman sulit na sulit talaga sa akin yung unlimited nila dito. Pagkatapos nga po namin kumain nagdakad-lakad nga lang po kami dito sa SM Angono at pagkatapos gumora na nga rin po kami pauwi ng Binangonan. Dumaan nga rin po kami dito sa Mercury ni Buyok dahil may binili nga lang po ko ilang gamit namin sa bahay tapos nagbilin nga po sa akin ng nanay na bumili nga daw po kami ng pang-ulam dahil may bisita nga daw po kaming dumating mula pa sa Jensen. Kaya naman eto't dumaan nga po ulit kami dito sa may Baliwag at bumili nga lang po si Buyok ng 2 buong manok. Pagkarating nga po namin dito sa Pritil mga mare, mainit-init pa nga po kaya naman sumilong nga po muna kami dito sa may likod ng truck. Wala pa rin naman yung iba naming kasamahan dahil namimili pa nga daw po sa palengke kaya naman eto't nagkape muna po ako dito sa likod ng truck. Shout out po dito kay nanay at maraming salamat dahil inabutan nga po niya ako ng mauupuan dito sa likod ng truck dahil 1 buwan pa nga lang daw po ako nanganganak. 5:40 ng hapon na nga po nung kami makaalis dito sa bayan ng Binangonan mga marit, bang sarap na nga po ng sikat ng araw dahil hindi na nga po ganun kainit. Medyo humina nga rin po ang hanging amihan kumpara mo nga po kaninang umaga na sobrang lakas mga mare kaya naman napaka-smooth nga lang po ng aming biyahe. Pero syempre may mga oras din na lumalakas nga po ang hanging amihan kapag ka medyo
medyo mababa nga po yung part ng bundok. Inabot na nga po kami ng dilim sa biyahe at nagpaduong na nga po kami dito sa kabilang barangay dahil bang lakas nga daw po ng alon doon sa Dunggot. Alam niyo naman na kahit taga-isla nga ako, takot na takot pa nga rin ako sa malalaking alon dahil hindi nga po ako marunong lumangoy. Sakto naman at dumating na nga rin yung pamangkin ni Buyok, kaya naman umuna na nga rin ako sa kanila dahil may bisita pa nga kami. Si Buyok naman ay dumiretso na nga doon sa Dunggot pa uwi mga mare kahit bang lalaki nga ng alon at madilim dahil sanay na sanay naman yun doon sa alunan. Pagkarating ko nga po sa bahay, nadatnan ko nga po yung bisita namin na galing pa nga daw po sa Jensan. Kaya naman eto at talaga namang nagkamustahan nga po kaming dalawa. Hello po. Galing pa kayong ano? Ako po, Jen. Ulam mo, pinakain ko nagwano. Eto yung ulam eh. Ano si Buyo? Bumaba po ako sa Bagatan. Kasi banlalaki po ng alon dyan. Dito sa banda rito. Ay, hindi siya pwede mabasa ng ano, no? Hindi po nakakatakot po yung alon. Pagka gantong gabi na, malalaki po ang alon. So, dala po niya yung bangka. Dala pa lang bangka. Nakakahiyan, daan tagal nyo kami inantay. Okay lang po. Nakakahiya nga mga mare dahil bantagal po nila kaming anantay simula pa nga nung tanghali nung pagkarating nga po namin sa bayan nandito nang hapo sila sa bahay. Ang akala po kasi nila mga mare may biyahe pa nga sa hapon at makakauwi pa nga sila pero hindi po nila alam na iisang nga lang pong biyahe dito at kinabukasan ka na nga po makakauwi. Diyos ko, day. Medyo matagal nga po kami nagkwentuhan nung gabi at kinabukasan naman nung pauwi na nga po sila. Nag-abot nga po itong si ate ng pambili nga daw po man lang ng pagkain nga po ng mga aso. Sobrang bait nga nila ate at ni kuya. Talaga naman nagbigay pa nga sila ng pambili ng bigas ng mga aso. Kaya naman thank you po sa inyo. Pero kagaya nga po ng palagi kong sinasabi, kapag nga po may gustong pumunta dito, kailangan nga po magpaalam or magsabi nga po muna kayo dahil palagi nga po kaming wala dito at umaalis. By the way, thanks nga po pala ulit kina ate at kuya dahil may pasalubong pa talaga sila sa amin pagpunta nga po nila dito.